Ngayon ay si Chen Chang'an naman ang aatake kay Demon King Toubaye, gamit ang gitnang daliri niya ay inatake niya ito kay Demon King Toubaye, sa sobrang lakas nito ay nagtamo siya ng matinding pinsala. Nagulat naman si Demon King Snake dahil sa isang daliri ay nagawa niyang bigyan ng pinsala si Demon King Toubaye na may makapangyarihan na demonyong katawan, habang si Demon King Hong Yi naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Napansin niya na siguro ay mas mataas ang cultivation level ni Chen Chang'an kaysa sa kanya, ngayon ay naniniwala na siya na totoo ang mga sinasabi niya. Sabi ni Chen Chang'an na mukhang hindi na masusubukan ni Demon King Toubaye ang kanyang lakas. Tinanong niya silang dalawa kung gusto nilang subukan ito, gayunpaman, tinanong niya sila kung qualified na ba siya na maging master ni Bowyer. Lumuhad naman ang dalawang Demon King sa kanyang harap at sinabi na qualified siya na maging master ni Bowyer, ngunit sila ang hindi qualified na maging master niya. Humingi sila ng tawad sa pang-iistorbo na binigay nila sa kanya, kaya ibibigay niya ang immortal fruit para patawarin niya sila sa kanilang kasalanan. Napansin naman ni Chen Chang'an na ang Demon King Snake ay medyo matalino. Ngayon ay napapaisip siya kung kukunin niya ang tatlong Demon King sa kanyang tabi. Sa kabila naman ay nagtataka si Demon King Snake kung papatayin sila ni Chen Chang'an. Kinalaunan ay kinuha na rin ni Chen Chang'an ang immortal fruit. Tinanong niya si Demon King Snake kung saan niya ito nakuha. Sabi naman ni Demon King Snake na ang immortal fruit na ito ay nakuha mula sa sinaunang Bronze Mountain sa Fengzhou Life Forbidden Zone 3,000 taon na ang nakalilipas ng ancestor ng Golden Python Sect. Buti na lang ay bumaba ang immortal para kunin ang immortal na puno ng matuklasan ito. Sa makatuwid, ang immortal fruit na binigay niya sa kanya ay wala sa mababang mundo. Hindi naman inakala ni Chen Chang'an na ang Longevity Sect ay nasa Fengzhou. Pero ang Ancient Bronze Mountain at Life Forbidden Area ay hindi niya alam, hindi niya inaasahan na may mga bagay pa pala mula sa itaas na mundo na nakatago sa loob. Habang kinakabahan si Demon King Snake ay iniisip niya kung papatayin pa siya ni Chen Chang'an. Ngunit tinanggap na niya ang immortal fruit at alam niyang may god sa sect niyang Golden Python, kaya kahit god din ang cultivation level ni Chen Chang'an ay hindi niya siya papatayin. Gayunpaman, binigyan ni Chen Chang'an ang immortal fruit kay Bowyer. Sinabihan niya si Bowyer na kainin ito at iwan sa kanya ang core ng immortal fruit. Napansin naman ni Chen Chang'an na mukhang totoo ang sinabi ng matanda, ang immortal fruit na ito ay nakakapagpabago ng isang ordinaryong katawan sa isang immortal na katawan. Maya-maya ay binigay na ni Bowyer sa master niya ang core ng immortal fruit. Sa isip ni Chen Chang'an na sa pamamagitan nito ay sapat na para mag-cultivate, ilang saglit ay tinapon niya ang core ng immortal fruit sa lupa. Habang kinakabahan si Demon King Snake ay sinabihan niya si Chen Chang'an na ang immortal fruit mula sa immortal na puno ay tumutubo lamang sa itaas na mundo, at ang kapaligiran ng paglago nito ay napakahalaga, kahit na treasure land ito ay hindi bagay ang immortal na puno para tumubo dito. Sabi naman ni Demon King Hong Yi na tama ito, sa pamamagitan lamang ng paghuhukay ng butas ay hindi tatubo ang immortal na puno, ngunit maya-maya ay isang matinding liwanag ang lumabas dito. Ilang saglit ay tumubo na ang immortal na puno sa kanilang harap. Sabi ni Chen Chang'an na nagtatanim siya ng melon para makakuha ng melon, at mga gisantes para makakuha ng beans. Gayon ay nagtanim siya ng immortal na puno para makakuha ng immortal fruit. Napagtanto naman ni Demon King Hong Yi na sila ang katawa-tawa dito. Gayunpaman, sinabihan sila ni Chen Chang'an na ang isang immortal fruit ay hindi sapat upang mabawi ang kanilang krimen ng paglabag sa kanyang lugar. Napapaisip siya kung ano ang gagawin niya sa kanila. Kinabahan naman ang tatlong Demon King at agad lumuhad sa harap ni Chen Chang'an. Humingi sila ng tawad at tatanggapin nila ang parusa na ibibigay niya sa kanila. Seryoso namang sinabi ni Chen Chang'an na bibigyan niya sila ng pagkakataon. Ang una ay magiging tauhan niya sila o pipiliin nilang mamatay sa kanyang kamay. Agad naman sumagot si Demon King Toubaye na paglilingkuran niya siya habang buhay. Gayon din naman ang mga sinagot ng dalawang Demon King kay Chen Chang'an. Dahil sumuko na sila ay tatawagan nila siya bilang master, sinabihan niya sila na huwag mag-alala dahil hindi niya sila pababayaan, at ngayon ay bibigyan niya sila ng munting regalo. Mula sa energy na lumalabas sa daliri ni Chen Chang'an ay pumunta ito sa kanilang mga katawan. Nagulat silang tatlo dahil ang kanilang qualification level ay tumataas. Maya-maya ay lumabas ulit ang kidlat, sinigawan niya si Chen Chang'an na kakabago niya lang ng kapalaran ng isang tao. At ngayon ay sabay-sabay niyang binabago ang kapalaran ng tatlong Demon King, dahil dito ay talagang papatayin niya na siya.
Nagtataka naman ang tatlong Demon King kung paano naging malakas ang tribulation ng kidlat na dulot lamang ng pag-upgrade ng qualification level. Sabi ni Demon King Toubaye ay mamamatay na silang lahat dahil wala nang makakaiwas dito. Sinabihan naman sila ni Chen Chang'an na wag silang matakot dahil siya na ang bahala dito. Nagsimula ng umulan ng tribulation ng kidlat sa Immortal Temple at tinamaan ang tatlong Demon King. Ngunit namangha sila nang hindi sila tinatablan ng kidlat at ang kanilang mga pinsala ay gumagaling, kinalaunan ay nawala na rin ang tribulation ng kidlat, lumipas ang ilang oras ay natapos na ang kanilang pag-cultivate, tinanong ni Chen Chang'an kung ano na ang level ng qualification nila, sabi naman ni Demon King Snake ay kailangan muna nila ng talent stone test para malaman ito, ang mga qualification ay mula 1 hanggang 9 na tumutugma sa 9 na kulay ng red, orange, yellow, green, blue, indigo, purple, black at gold. Ang red ay ang unang grade at ang ginto ay ika-9 na grade. Ang dati nilang qualification ay ang pang-ika-6 na grade. Maya-maya ay sinubukan na nilang tignan ang kanilang mga qualification at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita dahil nasa 8th grade na sila. Sinabihan naman sila ni Chen Chang'an na ito ay isa lamang 8th grade, ngunit kaya niya silang ma-upgrade sa 9th grade qualification sa hinaharap. Sa kabila naman ay sinabi ni Bowyer na ang dati niyang qualification ay 4th grade, at ang kanilang mga qualification ay na-upgrade na lahat sa 8th grade. Nagtataka siya kung ano ang kanyang qualification ngayon. Binigay naman sa kanya ni Demon King Hongyi ang talent stone test para tignan ang kanyang qualification. Sa isip ni Chen Chang'an na gumamit lang siya ng kaunting all living things para sa tatlong Demon King para ma-upgrade sila sa 8th grade. Ngunit noong pinalakas niya si Bowyer ay hindi niya napanatili ang kapangyarihan niya. Kaya ngayon ay nagtataka siya kung anong klaseng qualification ang makukuha ni Bowyer. Sa paningin naman ni Demon King Hongyi na sigurado siyang makakakuha ng 9th grade si Bowyer. Maya-maya ay sinimula ng gamitin ni Bowyer ang talent stone test at nakakuha siya ng gold na ibig sabihin ay nasa 9th grade na siya. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas ay nawala na ang gold sa talent stone test. Nagulat naman si Demon King Hongyi at nagtaka kung bakit nawala ang kulay ginto. Pero kahit hindi ito 9th grade ay dapat hindi na ito babalik sa unang grade. Sa kabila naman ay nagulat si Bowyer sa nangyari at maya-maya ay umiyak. Sabi niya sa kanyang master na ang kanyang qualification ay nawala na. Habang si Chen Chang'an naman ay nagtataka kung nasaan na ang gold. Gayunpaman, sabi ni Demon King Snake na baka immortal na si Bowyer. Tinanong ni Bowyer ang kanyang master kung ang qualification niya ay nasa immortal. Sabi naman ni Chen Chang'an na wag siyang masyadong magulat dahil isa lamang itong immortal. Ang pinakamataas na grade ng qualification sa mababang mundo ay 9th grade, ngunit sa itaas ng 9th grade ay meron pang mas matataas na qualification. Ang qualification ni Bowyer ngayon ay lampas na sa 9th grade kaya ang talent stone test ay hindi matukoy ang kanyang qualification. Sinabihan sila ni Chen Chang'an na kapag pinagpatuloy nila siyang sundan ay hindi lang immortal na katawan ang matatanggap nila, kundi ang hinaharap na pag-akyat sa immortality ay hindi imposible. Sa tingin naman ni Demon King Hongyi na ang pag-unawa ng kanilang master sa mga bagay na ito ay nagmula sa itaas na mundo, kaya kapag nanatili sila sa tabi ng kanilang master ay makakaakyat na sila. Sabi nila kay Chen Chang'an na mula ngayon ay lagi nila siyang susundan at uuntog nila ang kanilang mga ulo para sa kanilang master. Sabi ni Demon King Snake na dahil qualified na si Bowyer bilang immortal ay hayaan niya siyang pumunta sa Japa Mountain para manghuli ng Dragon Turkey King para ibigay sa kanya at kay Bowyer. Tinanong naman ni Chen Chang'an kung anong Dragon Turkey King ang tinutukoy niya. Sabi ni Demon King Hongyi na ang Dragon Turkey King ay naglalaman ng bakas ng Immortal Beast Bloodline. Ang mga karne nito ay masarap at masasabing masarap sa mundong ito, kaya dapat kainin niya ito at ni Bowyer dahil maganda ito para sa kanilang katawan. Nagpaalam naman si Bowyer sa kanyang master na siya ang papuntahin niya para kumuha nito. Lumipas ang ilang oras, pabalik na si Bowyer sa Immortal Temple at hawak-hawak ang Dragon Turkey King na nakuha niya. Kailangan niya na rin magmadali makauwi dahil mukhang nagugutom na ang kanyang master. Ngunit sa kabilang kabundukan ay nakaabang si Kiyo Kwanto at ang mga kasamahan nito. Maya-maya ay nakita na nila si Bowyer at agad nila itong pinuntahan. Habang tumatawa siya ay sinigawan niya si Bowyer na nag-iisip siya kanina kung paano makukuha ang Immortal Treasure, ngunit ngayon ay nasa harap niya na ito. Ilang saglit ay nagawa na nilang palibutan si Bowyer. Sinabihan nila siya na ibigay ang Immortal Treasure at iiwan nila ng buo ang kanyang katawan bago patayin. Napansin naman ni Bowyer na mula sila sa Ghost Bone Sect at maliban kay Kiyo Kwanto,
Ang tatlo niyang kasama ay nasa Nascent Soul Realm. Sinigawan niya si Kiyu Kwanto na naglakas pa rin siya ng loob na pumunta dito pagkatapos ng lahat ng nangyari. Tinanong ni Bowyer kung nakakalimutan niya na kung paano siya natakot sa kanyang master at nagmakaawa para mabuhay. Naghahanap naman ng paraan si Bowyer para makatakas, dahil sa apat na kaharap niya ngayon ay may tatlong Nascent Soul Realm at wala siyang pagkakataon para manalo dito. Habang tumatawa si Kiyu Kwanto ay sinabi niya kay Bowyer na pagkatapos niya siyang patayin at kunin ang hawak niyang Immortal Treasure, gagawin niya siya bilang alipin at ang kanyang master. Maya-maya ay sinimulan na siyang atakihin ni Kiyu Kwanto. Ngunit mula sa kapangyarihan ng Immortal Treasure ay lumabas ang barrier at nagawang depensahan ang atake ni Kiyu Kwanto. Nagulat naman si Kiyu Kwanto nang nalaman niyang isang Golden Core Realm si Bowyer. Hindi siya makapaniwala dahil noong nakaraan na araw lamang ay isa lang siyang Foundation Building Realm. Sa kabila naman ay nagulat din ang mga elders dahil sa edad niyang 18 taon gulang ay nakaakyat na siya sa Golden Core Realm. Sabi naman ng isang elder na nakakatakot ang likas na talento niya, at ngayon ay may sama siya ng loob sa Ghost Bone Sect kaya hindi siya maaaring manatili dito. Inutusan na ng isang elder si Kiyu Kwanto na patayin na si Bowyer at kunin ang Immortal Treasure. Sinimulan ng sumugod ni Kiyu Kwanto para umatake. Sa kabila naman ay naghanda na rin ng atake si Bowyer para pigilan ito. Mula sa malakas na atake ni Kiyu Kwanto ay nagawang pigilan ito ni Bowyer. Sa isip ni Bowyer na ang atake ni Kiyu Kwanto ay nagawang pigilan ng Immortal Sword. Ngunit ang kanyang katawan ay wala ng lakas kaya kailangan niya ng magmadali para tumakas. Sa kabila naman ay nagagalit si Kiyu Kwanto dahil ang malakas na atake ng Golden Core Realm niya ay napigilan. Sa loob ng Immortal Temple, habang nagkakasiyahan silang lahat ay nagtataka si Chen Chang'an kung bakit hindi pa nakakabalik si Bowyer. Sabi naman ni Demon King Hong Yi na huwag siyang mag-alala dahil malapit na siyang makabalik. Ang Dragon Turkey King ay nasa kabundukan ng Jipa. At sa kapangyarihan ni Bowyer ay madali lang para sa kanya na makahuli nito, ngunit maya-maya ay napansin niyang humihina ang paghinga ni Bowyer. Nagtataka siya kung nagtamo ng pinsala si Bowyer. Gayunpaman sabi ni Chen Chang'an na si Bowyer ay nasa Golden Core Realm na kaya walang dahilan para mag-alala siya para sa kanya, hanggat hindi siya makakasalubong ng mga halimaw o cultivators na nasa Nascent Soul Realm ay magiging okay lang siya. Napapaisip naman si Demon King Toubaye kung ano ang gagawin nila. Tinanong niya si Demon King Snake kung sasabihin na nila ito sa kanilang master. Sabi naman ni Demon King Snake na mula sa kapangyarihan ng kanilang master ay siguradong alam niya kung ano ang nangyayari sa labas. Sabi naman ni Demon King Toubaye na ang kasalukuyang paghinga ni Bowyer ay masyadong mahina, kaya sigurado na nakatanggap siya ng matinding pinsala. Ngunit ang kanilang master ay hindi nagsasalita tungkol dito. Sa tingin naman ni Demon King Hong Yi na mukhang hinahasa ng kanilang master si Bowyer. Kaya kailangan muna nila maghintay sa ngayon. Sa kabilang banda, sa patuloy mapagtakbo ni Bowyer ay malapit na siyang makapunta sa Immortal Temple. Ngunit isang malaking kamay ang sumalubong sa kanya mula sa taas at tinamaan siya nito. Sa lakas ng atake na ito ay nagtamo siya ng matinding pinsala. Sabi ng kanilang elder na dito na natatapos ang pakikipaghabulan, sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na nasa ilalim na siya ng palad niya. Kaya kahit hindi siya namatay sa atake na yun ay hindi na siya mabubuhay ng matagal, inutusan niya na sila na kunin ang Immortal Treasure at ibalik ang kanyang kaluluwa sa sect para gawing alipin ng Ghost Bone Sect. Sa baba ay wala nang malay si Bowyer dahil sa matinding pinsala na natamo niya, maya-maya ay biglang lumiwanag ang Immortal Treasure at umalis, agad naman itong hinabol ng elder at nagawa niya itong kunin. Habang hinahawakan niya ang Immortal Treasure ay hindi siya makapaniwala sa napakalaking kapangyarihan. Kaya hindi na siya nagulat na ang isang maliit na Golden Core Realm ay maaaring tumagal ng napakatagal sa sword na ito. Gayunpaman, sa harap ni Bowyer ay nakatayo si Kiyu Kwanto. Habang nakangiti si Kiyu Kwanto ay sinabi niya na dito na matatapos ang kanyang buhay. Ngayon ay inatake niya na si Bowyer para patayin. Ngunit maya-maya ay nagulat si Kiyu Kwanto sa nakita niya. Sa kanyang harap ay galit na tinanong ni Demon King Hong Yi kung sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para gawin ito. At mukhang tinatamad na siyang mabuhay. Sa kabila naman ay tinanong rin siya ni Demon King Toubaye na ang lakas ng loob niyang gumawa ng isang karumal-dumal sa disciple ng kanilang master. Sa ginawa niyang ito ay kamatayan lang ang nararapat para sa kanya. Habang si Demon King Snake naman ay sinabihan siya na wag nang lumaban dahil mas lalo lang siyang mapapahamak. Ilang saglit ay bumalik na ang malay ni Bowyer at tinanong kung pinapunta sila dito ng kanilang master. Bago mangyari ang lahat, sa loob ng Immortal Temple,
Sinabihan ni Demon King Hongyi si Chen Chang'an na ang paghinga ni Bowyer ay nagiging mahina na, kaya kahit ito ay isang pagsubok na ginawa niya para sa kanya ay kailangan niya na itong tigilan dahil mamamatay na siya. Sa isip ni Chen Chang'an ay nagtataka siya kung anong pagsubok ang tinutukoy nila, at anong aksidente ang nangyari kay Bowyer. Nagmamakaawang sinabi ni Demon King Hongyi na kahit hindi niya alam kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Hanggat ang mga qualification ni Bowyer ay patuloy na lumalaki, sigurado na siya ang magiging pinakamalakas ng henerasyon, kaya hindi niya kailangan para madaliin ito, sabi rin ni Demon King Toubaye na muntik nang mamatay si Bowyer. Seryoso naman sinabi ni Chen Chang'an na si Bowyer ay isang taong malapit sa kanya at ayaw niyang may mangyari sa kanya na masama. Inutusan niya ang tatlong Demon King na puntahan si Bowyer at ibalik siya ng ligtas, at ang mga taong gusto siyang saktan ay patayin nila silang lahat ng walang awa. Sa kasalukuyan, habang pinapagaling ni Demon King Hongyi ang katawan ni Bowyer ay sinabi niya na ang mga taong gustong pumatay sa kanya ay mula sa Ghost Bone Sect, at meron silang tatlong nascent soul realm. Sinabihan naman siya ni Demon King Hongyi na wag muna siyang magsalita dahil malala ang kanyang pinsala. Sa ngayon ay proprotektahan niya ang kanyang puso mula sa demonic power, ngunit maya-maya ay lumalala na ang kalagayan ni Bowyer. Agad sinigawan ni Demon King Hongyi ang kanyang mga kasamahan na ang kaluluwa ni Bowyer batang ay hindi na maganda, at dapat na siyang ibalik sa kanilang master para mabigyan ng lunas sa lalong madaling panahon. Tinawanan naman sila ni Kyu Kwanto at sinabi na wala na silang magagawa kahit ibalik nila siya sa temple, dahil si Bowyer ay nasa ilalim ng kanyang soul devouring spell. At kapag wala siya ay tuluyan ng mamamatay si Bowyer. Sinabihan naman siya ni Demon King Snake na alam niya ang kanyang soul devouring spell. Narinig niya na kapag pinatay niya ang caster nito ay mawawala na ang spell. Sa kabila ay sinabihan siya ni Demon King Toubaye na anong karapatan niya para lagyan ng evil spell si Bowyer. Ngayon ay siya ang papatay sa kanya. Lakas loob naman sinabi ni Kyu Kwanto na kasama niya ang tatlong Supreme Elders ng Ghost Bone Sect. Kaya paano niya siya mapapatay? Nagpakilala naman ng isang Supreme Elder sa kanila at tinanong kung gusto nilang labanan ang kanilang Ghost Bone Sect. Sabi naman ni Demon King Snake na wala siyang pake. Sa loob ng Immortal Temple ay sinigawan sila ni Chen Chang'an na kung sino man ang humawak kay Bowyer ay nararapat mamatay. Inutusan niya na ang tatlong Demon King na patayin silang lahat. Maya-maya ay sumugod na sila Demon King Toubaye at si Demon King Snake para umatake. Nagsagawa naman ng depensa ang mga Supreme Elders para pigilan ang atake ni Demon King Toubaye, ngunit sa lakas ng atake na ginawa niya ay pabahagya lang nila itong naiwasan. Sa kabila naman ay hindi nagawang iwasan ng Supreme Elder ang atake ni Demon King Snake. Sumunod ay si Kyu Kwanto naman ang aatakihin niya dahil kapag pinatay niya ang spellcaster ay babalik na sa dati ang kalagayan ni Bowyer. Ngunit sa atake na ginawa niya ay pinigilan ito ng Supreme Elder. Sabi nito na kung gusto niyang patayin ang kanilang patriarch ay kailangan niya muna dumaan sa kanya. Sa patuloy nilang paglalaban ay naiinis si Chen Chang'an dahil wala siyang magawa. Sa Invincible Domain ay kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya, ngunit wala siyang alam sa labas ng mundo at ito ang kahinaan niya. Kung hindi niya hinayaan si Bowyer na lumabas para kumuha ng Dragon Turkey King ay hindi sana siya maghihirap ng ganito. Itinuro sa kanya noon na dahil sa kanyang eternal body ay walang sino man sa paligid niya ang maaaring maging ligtas. Ngayon kahit si Bowyer ay hindi niya kayang protektahan, kung ang skill na Invincible Domain ay gumagana sa kanya, magagawa niya sana mag-cultivate at maging malakas, at magagawa niya ng ayusin ang kanyang eternal body. Ngunit naisip niya na hindi ito ang tamang oras para magalit tulad ng isang tanga na walang magawa. Maya-maya ay sinampal niya ang kanyang sarili at sinabi na hindi ngayon ang tamang oras para maawa sa sarili niya. Kailangan niyang palawakin ang Invincible Domain sa buong 100,000 bundok. Mula doon ay magagawa niya ng protektahan ang mga taong gusto niyang protektahan. Sa kabila, sa patuloy nilang paglalaban ay sinabi ni Kyu Kwanto na ang pakikipaglaban sa Nascent Soul Realm ay masyadong nakakakilabot. Sa kabutihang palad ay kasama niya ang tatlong elders para protektahan siya. Dahil kung hindi, sa cultivation base niyang Golden Core Realm ay hindi sana siya tatagal sa ganitong laban. Habang naglalaban ang Supreme Elder at si Demon King Hongyi ay nagawang alisin ni Demon King Hongyi ang Immortal Sword sa kamay ng Supreme Elder. Ngunit bumagsak ito sa harap ni Kyu Kwanto. Nagulat naman siya na nakita niya ang Immortal Sword sa kanyang harap. Naisip niya na ang mahalagang gawin ngayon ay dalhin ang Immortal Sword pabalik sa Ghost Bone Sect para ibigay sa Ancestor, ngunit kapag dinala niya ito pabalik ay mamamatay dito ang tatlong Elder.
Iniisip niya kung ano ang magiging pundasyon ng Ghostbone Sect sa hinaharap, at kung aasa na lang ba siya sa ancestor sa langit. Ngunit bilang isang patriarch ng Ghostbone Sect ay ito ang kanyang misyon para mapaunlad ang sect, at ngayon ay nasa kamay niya na ang tadhana ng Ghostbone Sect at hindi niya dapat pabayaan ang sect. Sa kabila naman ay nagtataka si Chen Chang'an kung ano ang ginagawa ni Qiu Quanto. Maya-maya ay napansin niyang papunta siya kay Bowyer. Habang nakangiti si Qiu Quanto ay sinabi niya na ang tatlong Demon King ay sinubukan protektahan si Bowyer, kaya sasamantalahin niya ang kanilang kawalang ingat upang makuha ito. Wala siyang pake kung mataas ang kanilang cultivation base dahil sila ay isa pa ring mga halimaw. Habang sila ay gumagamit ng utak, nakita naman ni Chen Chang'an ang binabalak niya kaya agad niya itong pinuntahan. Sinigawan niya si Qiu Quanto na ang lakas ng loob niyang gawin ito. Nagulat naman si Qiu Quanto dahil hindi niya man lang naramdaman ang kanyang presensya. Maya-maya ay umalis sa kanyang kamay ang Immortal Sword at pumunta sa kamay ni Chen Chang'an. Ngunit nagulat siya nang biglang nagiba ang anyo nito. Sabi ni Chen Chang'an na iniisip niya dati kung ito ay hindi isang sword ay magiging gloves ito. Hindi niya akalain na kaya nitong basahin ang kanyang utak at masyado niya itong minaliit dati. Nagulat naman si Qiu Quanto dahil kaya niyang kontrolin ang Immortal Sword sa kanyang kagustuhan, at nagawa niya rin baguhin ang anyo nito. Tinanong siya ni Chen Chang'an kung saan siya pupunta pagkatapos niyang hawakan si Bowyer. Agad niyang pinuntahan si Qiu Quanto at sinapak gamit ang Immortal Treasure. Nagmakaawa naman si Qiu Quanto na patawarin niya siya at huwag siyang patayin. Ngunit, sa sobrang lakas ng Immortal Treasure ay naging abo na lang si Qiu Quanto. Gayunpaman, habang paalis na si Chen Chang'an ay kaluluwa na lang ang natira kay Qiu Quanto. Habang natatakot si Qiu Quanto ay sinabi niya na masyadong nakakakilabot si Chen Chang'an dahil sa isang sapak lang ay naglaho ng tuluyan ang kanyang katawan, ngunit hindi niya akalain na pinabayaan niya ang kanyang kaluluwa. Nagtataka siya kung hindi niya nararamdaman ang kanyang kaluluwa. Habang nagagalit si Qiu Quanto ay napapaiyak siya dahil ang kanyang katawan ay nawasak at ang 100 taon ng mahirap na cultivation ay naubos na, tanging ang kaluluwa na lamang ang natitira sa kanya, ngunit maya-maya ay nakaamoy siya ng eternal body. Agad niyang hinanap kung saan ito nagmumula at nakita niya na papunta ito kay Chen Chang'an. Hindi naman makapaniwala si Qiu Quanto dahil ang eternal body ay walang kakayahan para mag-cultivate. Pero kahit hindi siya ang may eternal body ay may kinalaman pa rin ito sa kanya, dahil dito ay magkakaroon pa siya ng pagkakataon para mabuhay, sa loob ng Immortal Temple. Habang tinitignan ni Chen Chang'an ang kalagayan ni Bowyer ay napansin niyang nagtamo siya ng matinding pinsala. Sa susunod ay pagbabayarin niya ang Ghostbone Sect sa ginawa nila kay Bowyer. Gayunpaman, buti na lang ay nakapunta siya sa tamang oras kundi ay malalagay sa alanganin ang buhay ni Bowyer. Ilang saglit ay nagising na si Bowyer at humingi ng tawad sa kanyang master dahil hindi niya nagawang maibalik ang Dragon Turkey King. Sabi naman ni Chen Chang'an na hindi niya na kailangan mag-sorry dahil siya ang may kasalanan nito. Habang patuloy na naglalaban ang Demon King at Elder sa itaas ay nakapunta na sila sa loob ng Immortal Temple. Kinalaunan ay nagawang pabagsakin ni Demon King Hongyi ang isang Supreme Elder sa lupa. Mula sa baba ay tinitigan siya ng seryoso ni Chen Chang'an na parang gusto niya na siyang patayin. Sinigawan naman siya ng elder kung ano ang karapatan niya para tignan siya ng isang mortal na katulad niya. Sinabihan niya si Chen Chang'an na mukhang ayaw niya ng mabuhay sa mundo. Agad naman lumitaw sa kanyang harap si Chen Chang'an at sinampal ang kanyang mukha. Habang pinagsasampal niya ang elder ay tinanong niya kung ito na ang lakas ng isang nascent soul realm. Dahil para sa kanyang paningin ay isa lamang siyang ipis. Sa huling sandali ay hinampes niya ng malakas sa ulo ang elder at bumaon ito sa lupa. Habang tinatapakan niya ang kanyang ulo ay sinabihan niya ang ibang elder na bumaba. Sa taas naman ay nagulat ang dalawang elder sa nasaksihan nilang pangyayari. Ngayon ay wala ng lakas ang isa nilang elder ngunit hindi pa rin sila makapaniwala dahil imposible na kaya itong gawin ng isang mortal. Sinabihan naman sila ni Demon King Hongyi na wag na nilang galitin ang kanilang master. Nagulat naman ang elder nang biglang tinawag niya ang isang mortal na master. Nagtataka siya kung ang mortal na ito ay isang immortal. Ngunit wala pa siyang nababalitaan na may immortal sa kontinente na ito. Sa harap nila ay may tatlong Demon King na nasa nascent soul realm at isang kakaibang mortal na hindi nila makita ang kanyang cultivation. Sinabihan niya ang kanyang kasamahan na umatras muna sila ng pansamantala hanggang sa dumating ang kanilang ancestor na may plano. Sabi naman ng isa na ang kanilang isang elder ay nahuli sa baba. Tinanong niya ang elder kung iiwan na lang nila siya dito. Maya-maya ay lumapit sa kanila si Qiu Quanto na humihingi ng tulong.
Sabi niya na ang kanyang katawan ay nawasak ng parang bula kaya protektahan nila ang kanyang kaluluwa. Sinabi niya rin sa kanila na habang nasa baba siya kanina ay nakita niya ang eternal body. Nagulat naman ang mga elder nang narinig nila ito at hindi makapaniwala. Sabi ng isang elder na patayin nila siya para makuha ang daan-daang taon ng cultivation mula dito. Hindi rin siya naniniwala na isa siyang immortal dahil para sa kanya ay isa lamang siyang tanga na nangangarap. Sinigawan naman siya ng Demon King na ang lakas ng loob niyang hindi galangin ang kanilang master. Sa baba naman ay nakangiti na sinabi ni Chen Chang'an na hayaan nila silang bumaba dito. Mula sa isip ni Chen Chang'an ay sinabi niya na hindi talaga siya isang immortal, dahil mas mabangis pa siya kaysa sa immortal.